Actually, Justin, ay matagal nang ipinapanawagan ng mga magsasaka, lalong-lalo na dyan sa Hacienda Luisita, na ibasura yung master plan ng Hacienda Luisita kung saan talagang hotspot na ang Central Luzon kasama ang Hacienda Luisita dun sa malawakang land use conversion. At katunayan, ang mga, gaya ng nabanggit mo kanina, ang mga landlord, mga negosyante na talagang may mga stake dyan sa Hacienda Luisita ay walang iba kundi yung Ayala Land, yung Aboitiz Group of Companies, at yung siyempre yung mga Cojuangco, no? Cojuangco, yung Tadeco o yung Tarlac Development Authority Corporation, kung saan nanalo na 2012 ay nanalo na yung mga magsasaka, lalong yung mga manggagawang bukid na dapat ipamahagi na yung Hacienda Luisita sa 12,000 beneficiary nito, no? Beneficiary nito mga manggagawang bukid. Pero despite yung ruling ng Korte Suprema noong 2012 ay talaga naman inikutan ng Tadeco yung mga polisiya para hindi maipamahagi sa ating mga magsasaka. Yung pamamahagi ng lupa nga dito nangyari, Miss Justin, ay ginamit yung tambiolo, no? Yung tambiolo na kapag nabunot yung pangalan mo, beneficiary ka, legitimate beneficiary ka, tapos bubunutin yung pangalan mo doon sa tambiolo kung saan ka barangay na dadalhin. So kung sa isang barangay ka, tapos halimbawa barangay Mapalaksyaw ka, tapos pupunta ka sa ibang barangay na kailangan mong mamasahe ng 250 para makarating doon, ay talagang hindi mo na siya, parang mawawalan ka na ng gana na ituloy yung pagsasaka mo dahil kung everyday pupuntahan mo yung lupa mo, talagang makakagastos ka ng pamasahe dahil ang lalayo ng mga barangay. Ngayon, sa pagdaan ng taon ay 2026 na, ay ayan, may master plan ang Hacienda Luisita na talagang ipinamahagi na sa Ayala Land yung kalakhan dun sa lupa ng Hacienda Luisita kung saan ay 290 hectares, yung ganyan. Tapos ganun din sa Aboitiz Group kung saan ay umaabot ng 384 hectares. Tapos siyempre yung Tadeco, Tarlac Development Corporation ay nananatili yung pinakamalaking lupa na nasa kamay nila. So itong mga ating mga magsasaka, despite yung may ruling ang Department of Agrarian Reform na dapat ipamahagi sa kanila, ay talagang kailangan, no? Kasama dun sa panawagan nila kahapon yung yung pagbabasura dun sa master plan ng Hacienda Luisita. Ngayon ay ang epekto nun ay siyempre displacement sa ating mga magsasaka, kagutuman, dahil alam naman natin na ang lupa ang siyang pinagmumulan ng pagkain. Ang lupa ang siyang pinagmumulan ng kabuhayan, tapos aagawan sila ng mga korporasyon, ay kaya kailangan talagang suportahan ng abihan yung panawagan ng mga magsasakang kababaihan, yung buong magsasaka sa Hacienda Luisita na dapat maibalik yung lupa sa kanila.